Ayaw ko na ha, please lang. Masakit na kasi. Kanina pa kayo. Ako si Lori. Hayaan niyo na ibahagi ko sa inyo ang mga pangyayari habang lady guard ako sa isang malaking kumpanya. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng company na pinagtatrabahuhan ko. Ayaw ko sana itong ibahagi sa inyo dahil malalaman ninyo ang mga pinaggagawa namin kapag naka-off duty kami sa isang company. Ay 3 kaming babae. Yung unang pasok pa lang namin, masyado kaming mailap sa mga kasamahan namin. Oo, hiwalay kami ng barracks kasi babae kami, pero madalas hangout namin ng mga katrabaho namin ay sa inuupahan ng isa sa mga kaibigan namin. Every sahod kinsenas katapusan ay nagtitipon-tipon kami doon at hindi nawawala ang tagay. Normal na talaga sa amin ang may alak, talagang ito ang nagpapasaya sa pag-uumpukan namin. Di ko rin maitatanggi na ang mga pangarap namin ay panlaban din talaga. Madalas din kaming magawi sa gym kaya nga talagang hulmang-hulma kaming 3. Hindi maiwasan habang tumatagal kami ay mayroon na kaming kanya-kanyang nagugustuhan. Pare-pareho kaming nakahanap ng partner at nagkahiwa-hiwalay na kami dahil nauwi na kami sa mga tinutuluyan ng partner namin. Isa na rin sa paraan para mapaghaan ang gastusin namin sa mga renta. At aaminin ko rin na tuwing uuwi kami ng natipuhan kong lalaki ay gumagawa kami ng paborito namin. Pero talagang grabe ang ingat namin. Dahil kapag nagkalaman ang imbaka namin ng hininga ay siguradong matitigil ako sa trabaho. Minsan kasi iba ang pakiramdam kapag may nagbuga. Kaya grabing ingat ko pati na ang 3 kong kasama. Meron kaming pare-parehong tinitake na pangtrap sa mabubuong bunga. Ang pinakadahilan ay talagang mahilig kami. Matikas kami sa duty pero kapag naka-off na kami, gusto naming maging malambot na may halong giling sa ilalim ng mga partner namin. Isang araw ay nagdiwang ng kaarawan ang head namin. Lahat kami invited at ginanap yon sa isang sikat na beach sa amin. Occupied namin ang araw na yon pati mga rooms. So kaming 3 ay nag-usap na iisang room lang kukunin namin para makapag-banding kasama ang mga partner namin. Doon na namin ibinuhos ang saya namin. Naka5 case na siguro kami ng pinakamatapang na pula na sumisipa. Naubos namin yon simula tanghali hanggang gabi. Walang bed sa room na iyon dahil di kami magkakasya. Ipinalatag lang namin ng foam at doon kami nakahiga nang tamaan na kami. Naka-lights off kami dahil may dala kaming mga maliliit na rechargeable dim light. Yun lang ang tumatanglaw sa amin. Mukhang hindi sa tabing dagat natapos ang jamming namin, kundi sa room. Kakaiba talaga ang mga naganap sa gabing iyon. Grabe ang rotation, parang pagkain sa rotation table. Kung sino ang makadampot, yun na yun. Iba't iba nga dahil 3 sila. Kaya gano'n na lang ako nang magising ako. Grabe, parang napagod kaming lahat. Iba't iba nga ang lasa ng bawat sampa. Siguro nakailang ikot sila. Fully loaded nga talaga. Pakiramdam ko na puno ang imbakan ko ng mga pinakawala nila. Kinaumagahan ay nagising kami ng maayos at hindi na namin pinansin ang naganap kagabi. Pag nagkakatinginan kami, di kami mapakali. Ang pumapasok kasi sa isip ko, ikaw ba yun? Alin ka doon? Iba talaga pag may mga tama kung ano ang nagagawa. Di ko alam kung magsisisi ako. Total, safe naman kaming 3. Okay na yon, ganun talaga. Dadaan lang sa buhay namin. Ano kaya ang iniisip ng 2 kong kasama?
Baka katulad lang din sa iniisip ko. Wala talaga kaming naging topic tungkol sa gabing iyon. Nagkakailangan siguro. O kaya nahihiya ang bawat isa. Pagpasok namin ng trabaho, nakita ko yung isa ng boyfriend ng kasama ko. Talagang binanggit niya ang naganap at sabi niya baka raw pwede pa naming ulitin. Na kaming dalawa lang. Di ko alam kung nagbibiro lang pero walang halong ngiti. Ako naman, ngumiti lang. Isa na pala yung pagsang-ayon sa kanya. Kaya sabi niya, aantayin niya ako sa labas at sa labas na kami mag-uusap. Nag-early out nga ako dahil maging ako rin gusto ko rin ang alok niya. Pampawala ba ng pagod? Nawawala nga ang pagod ko kapag ganun ang alok niya. Yung maghapon na nakatayo kami ay papalitan niya ng higa. Magdamag yun dahil sabi ko sa partner ko, hindi dumating ang karelyebo ko kaya straight ang duty ko. Hindi siya nakainom that time at maging ako ay ganun na rin. Iba pala pag wala sa anino ng alak. Hiyang-hiya talaga ako kahit gusto niya na magsimula. Hindi ako makapagsimula dahil takot, kaba at iba't ibang pakiramdam ang nananalaytay sa akin. Itinatanong ko sa isip ko, bakit ko ba ginawa? Parang gusto ko umatras pero kinuha niya na ang bandera ko at sinulsi niya na ito. Wala akong nagawa kundi hayaan na lang siya hanggang sa matapos siya. Naging ayos din ang performance ko at nagustuhan niya rin. Gustong gusto niya at sabi niya kahit paulit-ulit namin gawin ay walang problema sa kanya kasi nagpaalam naman daw siya. Akala ko tapos na siya, yun pala tapos na siya sa unang pagkakataon. May mga sumunod pa pala hanggang sa 4 na uli na. Ako na ang kumontra dahil may kakaiba na akong nararamdaman. Ibang pakiramdam talaga yon. Parang mahapdinan na nasusugat na. Yung pang-5 sana ay malakas pa pero itinulak ko na. Doon ko na naramdaman na mali at hindi talaga pwede ang ginagawa namin. Kasi di naman pala sinasamahan ng feelings ang mga ganong sistema. Sabak lang ng sabak. Walang humpay na labanan. Agad akong bumalikwas at tinulak siya. Malakas talaga at nagulat naman siya. Maging ako rin, gulat na gulat sa ginawa ko. Yun pala ay sobrang napagod ako kaya nagawa ko yun. Isang beses pa lang na nagawa ko yun ay nagsawa na agad ako. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko na uulitin. Ang ginawa ko na iyon. Kahit na sino pang lalaki ang alukin ako. Mahina talaga ako dahil bumigay agad ako sa mga alok nila. Di ko maintindihan dahil kapag nagsisimula pa lang o inaalok pa lang nila ako ay gusto ko naman. Pero pagtapos na ay ayaw ko na talaga ulitin. 1 buwan ang nakalipas, kahit ganoong alok ay di ako nakipag-inuman at nakipag-unahan sa kanila. Ngayon ay dumating na ang pagkakataon na uuwi muna at magbabakasyon ako sa mga magulang ko. Pauwi na ako at sumakay ako ng bus. Di ko na sinama ang ka-live-in ko dahil may duty siya. Gusto ko sana siya ipakilala sa mga magulang ko, kaya lang hindi kami nagkasabay. Pag panhik ko sa bus, isang lalaki ang nakatabi ko sa 2 upuan. Kaya 2 lang kami sa upuan. Palakwento siya. Nabanggit niya na ata lahat ng buhay niya. Alam ko na ang pasikot-sikot ng buhay niya. Ako naman, oo lang ng oo. Wala akong magawa dahil 1 oras siyang nagtatalak. Biniro ko nga, bakit parang di ka napapagod magkwento? Kaya feeling ko, close na kami dahil sa mga kwento niya. Nakatulog ako, napagod ata makinig, almost 12 hours pa naman ang biyahe namin. Kapag natutulog pa naman ako ay parang manok lang. Biglang napansin kong nalaglag ang kamay niya sa bandila at tiningnan ko siya.
humihilik pa. Kaya di ko na inalis nang biglang gumalaw ang kamay niya at nagising siya. Ako naman, nagkunwari na tulog pa. Hindi niya pa rin inaalis, kaya umiral ang pagkapili ako. Ipinasok ko tuloy sa bandila. Tumagal ng halos 30 minuto at inoperate niya naman ito. Palibhasa ay may kagwapuhan din, parang Coco Martin. Sino ba namang babae ang magagalit kapag ginawa yun? Pero ang di niya lang alam na gumaganti. Kinuha ko ang pamalo niya at naglaro ako. Natuwa lang siya hanggang sa umabot na siya kung saan bumaba na siya ng bus, pumara siya. Parang sa pagkakataon na yon ay doon lang ako nakapagsabi na kulang nga ang pagkakataon namin. Hindi kami pareho natapos, malapit lang pala ang babaan niya. Nanghihinayang talaga ako sa mga sandaling iyon. Pagbaba ko, hinang-hina ako at hilong-hilo sa biyahe dahil na rin sa malakas na aircon nito. Pagdating ko, sumalubong sa akin ang mukhang di pamilyar sa akin. Sino naman ito? Matagal na daw pala yon sa bahay. Palibhasa'y solo na lang sa bahay, kinupkop na nila. Diyan na lang daw ito sa kabilang barangay. Binatilyo at matipuno siya dahil na nga rin sa hilig nitong mag-exercise. Tahimik siya di tulad ng marami kong nakakakilala. Misteryosong lalaki talaga. Type ko rin siya dahil serious type. Di tulad ng iba na lahat ng ganap ay nabanggit na. Siya naman sasagot lang ng oo, hindi or ano pang maikling words sa akin. Nakita ko siyang pumasok ng kwarto, 12 PM, na tapat. Ano kayang gagawin niya? Alam ko na dahil nagtalokbong siya ng kumot at sobrang uga ng kumot nito. Ito na ang pagkakataon ko, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Alam ko talaga sa ganong edad ay madalas mag-isa, kaya nga yun ang tiyempo ko sa kanya. Iniangat ko ang kumot niya, nakita ko ang ginagawa niya. Hindi siya nakaimik. Pero bago pa siya mahiya ay nagtanghalian na ako dahil doon naging malapit na siya sa akin. At paulit-ulit nagaganap ang incredible sa amin. Hanggang sa pabalik na ako sa duty ko ay sabi niya mamimiss niya. Hindi na ako umimik pero ganoon din ako. Pagdating ko, handang-handa na rin ang partner ko. Pumunta agad kami sa paroroonan at narating na namin ang dulo. Hindi niya napansin na ulit-ulit na nadaanan ng kalsadang malubak ng isang binatilyo. Kaya nanatiling lihim yon pati na ang sa kaibigan namin. Dahil maging siya din ay mayroong nagawang kakaiba, kaya di na rin ako nagtitiwala pa kapag wala ako sa tabi niya. Di ko alam kung bakit iba-iba talaga ang pakiramdam ko. At sa muling pagpasok ko sa duty ko, ay nakita ko naman ang isa pa na nakatatluhan namin nung lasing kami. Pangiti-ngiti lang siya na para bang sinasariwa niya yung mga naganap. Ako naman, nginitian ko rin siya. Isa na namang hudyat ng pagpayag. Sabi niya bakante daw siya sa kanila kasi uuwi yung kaibigan ko sa kanila. Kaya buwelo kami. Tagay daw, ika nga. Hindi ako tumanggi. Kaya dumaan siya ng store at bumili ng maiinom. Ako naman sa pulutan bumili lang ako ng chicken sa kalye, yung fried at grabe. Pagkatapos naming uminom, gano'n na naman ang inaasahan ko. Siya pala yung may dala ng pangdigmang armas nung gabi. Ngayon, na-determine ko na sa kanila kung sino sa tatlo ang may kakaibang dala. Nawala na ang pag-iisip ko kung sino ba talaga sa tatlo yun. Noon, na kahit lasing ako ay nararamdaman ko bawat bagyo niya. Kaya ngayon, naging okay na lahat at nakafocus na lang ako sa partner ko kahit na laging nag-aaya yung dalawa at yung nasa probinsya. Ang problema ko ngayon, binablockmail ako nung unang partner ng kaibigan namin na kapag hindi daw ako pumayag
ay magkakaalaman ng lahat-lahat. Ibubulgar niya daw at ikakalat pati na ang ginawa namin dahil meron pala siyang video record nung last naming ginagawa. Dito na ako naiipit. Kala ko tahimik na ako sa partner ko. Bigla namang nag-alburuto ang kumag. Paano ko nalulusutan ito? Mahal ko ang partner ko at nagpaplano na kaming ikasal this year. Ayaw kong mapornada ang kasal namin at gusto ko rin siya makasama. Sana mapayuhan niyo ako at gagawin ko. Salamat.